for better or for worse, till death do us part. Iyan ang pangako ng bawat mag-asawa sa harap ng Diyos mula ng araw na kinasal sila. Sobrang importanteng mapanindigan ang pangakong ito. Hindi naman kasi bawat araw ng marriage life ninyo ay masaya at romantic. There will be hard times na dala ng mga problema at maaaring maging dahilan ng mga away. Pero kahit ano pa mang hirap, ang mag-asawa ay dapat nagtutulungan na maayos. Narito ang ilan sa aking tips on how to build and maintain a healthy relationship. Communicate well. Be active in communicating with each other. Lalaki man o babae, pantay lang when it comes to the relationship. Iwasang maging passive o yung tipong tanggap lang ng tanggap ng mga bagay at mga salita galing sa partner mo. Do not hesitate to voice out your thoughts sa kung anumang issues at concerns na meron kayo. A good communication requires honesty din. Iwasang magtago sa iyong asawa. Mas malala kasi ang mangyayari kapag nalaman ng iyong asawa na may tinatago ka sa kanya. It's better to come clean from the start than start a fire of doubt and mistrust later on. May iba na nagpapatalo na lang kapag may argument sa asawa. May iba naman na ayaw din magpatalo. Regardless, talo ka man o hindi, ang resulta ay parehong hindi maganda. Hindi kayo nagkaintindihan. Mas binigyang prioridad kasi ang di pag-iwas sa away o di kaya ay ang pride. Naalala mo nung nangako kayo sa isa't isa na magiging magkatuwang kayo sa bawat hamon ng buhay na dumating sa buhay mag-asawa ninyo. Magkakampi kayo, hindi kayo magkaaway. Nagkakaintindihan, hindi nagkakalabuan. Be forgiving. There is no such thing like a perfect relationship. May darating na mga away, di pagkakaintindihan. May panahong makakasakit kayo ng damdamin ng isa't isa. And that is okay. That is part of every relationship. Pero ang importante sa tuwing dumadaan sa bawat pagsubok, bukod sa proper communication, ay ang pag-amin ng kamalian at ang pagpapatawad. Iset aside ang pride. Hindi iyan sabon na makakapagpalinis sa relationship ninyo. Sorry, mali ako. Sige, pinapatawad na kita. Sobrang iksi lang ng mga sentence na yan. Pero mahirap sabihin kapag pride at masamang emotion ang nananaig. Asawa mo yan, mahal mo yan. Huwag kakalimutan kung bakit kayong dalawa ang ikinasal para sa isa't isa. Be servant. May mga pagkakataon na kapag may issues ang mag-asawa, hindi naman kailangan ng mahabang usapan. Ang kailangan lang ay lambingan. Huwag nang magtalo kung sino ang magsasaing, ang magluluto, maglalaba, magbabayad ng bills, maghahatid sa mga bata sa school. Matutong magkusa, matutong magtulungan sa bawat gawain. At syempre, katulad noong magjowa pa lang kayo, matutong pagsilbihan ang isa't isa, lalaki ka man o babae.
Para sa mga mister, pwede niyong ipagtimpla ng kape si Mrs. tuwing umaga. Bitbitin ang bag niyang mabigat kapag lumabas kayo o sa simpleng pagtulong lang sa mga gawaing bahay. Ganon din naman si Mrs. para kay mister. Tulungan sa mga gawain. Sa ganitong paraan ay mararamdaman ninyo na nariyan kayong dalawa para sa isa't isa. Na may katim o kapartner kayo sa buhay. Dahil ganun naman talaga dapat ang mag-asawa. Ang iyong asawa ay iyong kakampi at kasangga habang buhay at hindi dapat maging kaaway sa loob at labas ng bahay.